They sell the venom of the viper. What's up, guys? My name is Elmer and welcome to Green Line Trading. Alright, so here we go. Okay, so mag-trade tayo ngayon. Hello sa mga nanunood. Monday ngayon, Monday. Ngayon may tawag dyan. Hong Kong. Yan, holidays. Saan ba to? China. So to-trade tayo sa IQ option. Okay, so to-trade tayo dito. Hanggang July 2. I-mute ko muna yung mga nasa room na nanonood kasi baka masira yung video kapag ang ingay-ingay nyo. So kapag meron kayong katanungan ay pwede kayong mag-message dito sa box. At ngayon ay hindi na kayo makakasalita. Yan. So, ako na lang ang maririnig nyo. Hindi ko na kayo maririnig para hindi yun ma-record sa video. Okay? So, wala nang news. 18 ano ngayon? June? Yes. 10. So, mamaya pa. 11, 12, 13, 14. 3 hours na pwede tayo mag-trade. Pero, nakita na rin ng ibang mga trader na 70% lang. So, hindi tayo ngayon. Kapag tumaas siya, tayo ng malaki, magte-trade. Pero kung ganito, nakikita kong percent. So, haka ang galaw ng market, hindi naman masyadong maganda. Yung mahaba, 88 ang pinakamataas ngayon. So, pero sa palagay ko mamaya tataas na yan sa habang tayo ay naghihintay pa naman. So, may nakita na ako dito kaninang Euro GBP, M30 tayo. So, magte-trade tayo dito sa lines natin na pababa kapag na-reach niya yung gusto natin pasukan. So, pwede natin siya i-ready. Sana hindi siya bumulusok na agad. Okay? Nag-trade tayo ng last week. Last week nag-trade. Dalawang trade yung Friday. Yan. June 15. Okay? June 15. So, yung mga last trade natin. Okay naman. So, may red dyan. Pero pag nakikita nyo dyan ay, so, 20 minus, tapos plus. So, panalo tayo. Back to, ngayon? 18. So, 15. Last Friday, ang last trade natin, dalawang trade lang. So, 450, 500 euro. Ang ating, kasi medyo busy ako nung, tinatamad ako ng Friday na mag-trade. Kaya, hindi ako nakapag-trade ng tatlo. Pero okay lang. Dalawang trades, okay lang nun. So, wala tayong, malapit na si Best sa Euro GBP. Tingnan natin kung ano ang available na expiration. Nasa M30 tayo, so magte-trade tayo ng mga 20 minutes hanggang 30 minutes, okay? O pwede rin tong 39 or tingnan natin. So, maganda siya kasi nasa overbought siya lahat. Pero sa tulad ng sabi ko, di tayo masyadong ngayon. Ewan ko, magde-decision tayo kapag tayo tumaas siya. Siguro mga 100 muna, tingnan natin. Sana tumaas na yung ibang asset na yung payout. Okay, so tungkol naman dun sa nagtatanong kung paano na ako kasi nasa Europa, paano na yung pagti-trade ko. Hindi naman mawawala yung yung binary option sa buong mundo. Swerte kayo sa Pilipinas kasi yung mga nasa Pilipinas makakapag-trade pa sa IQ option ng binary option. Pero hindi ibig sabihin na mawawala na sa amin, okay? Na mawawala na sa amin yung binary option na kompleto. So parang parang tanga, okay? Parang tanga yung
parang tanga yung desisyon ng ESMA. Okay, yung ESMA yung ano, yung ang tawag diyon, ESMA, European Security and Markets Authority. Okay, so na yung mga malakas na ano, kapangyarihan na pwedeng i-ban sa Europa, yung binary option kasi pero parang tanga talaga yung desisyon nila kasi ano, parang ipoprotect daw nila yung mga tao sa Europa na hindi na nga makapag-trade. Gusto nilang protektahan yung mga maliit na traders, okay? Kasama ako doon sa maliit na trader. Okay, bakit ako kasama doon? Kasi ang pwede nilang mag-trade sa binary option ay yung mayroong 500,000 yata, 500,000 euro. Okay, so hindi ako ganoon kayaman, no? Hindi ako ganoon kayaman. Pero yung ano lang, ang bawal ng binary ay yung mga regulated, okay? Baka hindi naiintindihan. Yung mga broker na regulated sa Europa, yun ang hindi na makakapag-offer ng binary option sa broker nila. O, sa Forex, pwede kayo mag-trade pa rin, pero yung CFT at mga Forex na yan, inano nila bababaan nila yung multiplier, yung sa Forex at kung ano-ano pa. Pero wala akong pakialam doon, hindi naman ako nagtitrade ng Forex, hindi naman ako marunong noon. Binary option lang ako. So ano ngayon ang mangyayari sa akin at sa mga traders sa Europa? Tulad ng sabi ko, ang hindi na pwede mag-offer ng binary option ay yung mga regulated na sa Europa. Pero yung mga iba na hindi regulated sa Europe, pwede silang mag-offer pa din. Tapos kaming mga taga dito sa Europa, pwede kaming mag-register doon at pwede kami mag-trade doon. So nakita nyo ang sense, parang tanga, di ba? Parang tanga. Pa rin, tingnan ko muna dito sa NT4 ko. Tumataas si Bes. M30 tayo. Okay. Tumataas na sa level natin si Euro GBP. Pwede mo natin pasukan. Pag pumaas siya ng konti sa red line, papasok tayo. Yung 35, pwede pasukan natin ng pababa. Ayan, isang trade lang muna. Okay. Kasi meron akong dalawang lines na ginawa dito. Ito yung isa. So, pag umangat pa siya doon sa taas, pwede ko pa siyang pasukan. Okay? Pero sa tingin natin ay, 35 minutes ang layo-layo pa niyan. Pwede nating yung 20. Hindi ako sigurado baka tumaas pa siya. Pero, mas sure ako dito sa 34 kung nababagsak na siya. Sana, kung wala tayong guarantee na babagsak na siya doon. So, yung candle, okay? Yung candle na hinihintay natin ay meron pang, itong M30 candle to ay meron pang 5 minutes, na meron pang 5 minutes na candle na hinihintay. So baka umangat pa siya ng 5 minutes hanggang dito sa red line. Okay, hindi natin alam, wala tayong ito lamang ay posibilidad na iniisip natin na pwedeng mangyari. So pero nasa trade tayo 100 euro. Laylo muna tayo kasi tulad na sabi ko, ang bagal pa ng market. Kapag natalo tayo, so hindi tayo magsasaktan ng masyado tulad ng pananakit sa akin ng ex ko. Nako! Joke lang. Okay. Tumataas siya ng konti, walang problema. So 30 minutes tayo nag-trade. Okay? So tulad ng sabi ko dun sa tungkol nga dun sa mga regulations. So pwede kaming mga Europe na trader na maglipat. So kunwari high-low. High-low is regulated sa sa Australia. So hindi sila Europa. Okay? Hindi sila Europe. Okay? Pwede ako mag-trade doon. Merong Finmax na mag-continue ng binary option. Pero itong IQ option nga naka-regulated to sa sa Europa, sa SISEC. So pero alam mo, ang gulo-gulo ng ESMA. Ang narinig ko, sabi, siguro mga muna, parang mga
Balik tayo doon sa Euro GBP. Yan. Siguro mga ano daw, ano sabi nila, 3 months, baka mga 3 months muna yung pag-ban nila sa binary option dito nga sa doon nga sa mga regulated sa Europa, tapos magde-decision na naman ulit sila. Ay mga parang mga tanga, pinagbabawal nila yung binary option na tayo ay pwedeng mas mas delikado daw. Pero alam nyo sa amin, hindi bawal yung mga casino, yung blackjack, yung ano tawag diyan, yung roulette, kung ano-ano pang casino, yung mga poker. Yung delikado, yung mga poker na yung mga casino, wala kang magagawa kasi sa casinong 'yon. Wala kang di ka makaka-analyze. Talagang swertehan lang 'yon. Okay? So, yun ang casinong 'yan, ginawa 'yan talagang para gumawa yung house, yung casino na manalo yung casino, hindi baliktad. Tayo dito sa trading, kaya dito ako naka-focus kasi pwede tayo din mag-analyze, pwede natin palakihin ang ating chance na manalo. Okay? So nakita natin yung chart, pwede natin siyang gamitin, meron tayong mga iba't ibang strategy. Ang dami-daming strategy pwede mong gamitin. Pero sa roulette, anong gagawin mo? Tataya ka lang ng red or kung mga salamber, kung ano-ano pang kalokohan. Alam nyo, galing ako sa gambling sites, okay? Bago ako dumating sa trading, galing din ako sa mga gambling na kalokohan. Katulad din nyo ako, dati rin akong na-scam sa mga investment na kalokohan. So galit na galit ako sa mga ganyan kalokohan. Pag nakikita ko yan, naiinis ako kasi marami akong nawalang pera dyan. Sobrang yung sahod ko nung nagtatrabaho pa lang akong, ang dami talagang na natalo ko dyan. Sobra. Tapos sa casino, na-addict ako dun dati. Dati hindi ako nakaka-open ng yan ng tungkol diyan sa gambling. Na gambler ako dati, nag-blackjack ako dati, yung halos kahit sa trabaho ko talagang nag-gambling ako. Tapos yung sahod ko talaga halos inuubos ko doon. So pero wala akong pakialam kasi na-addict nga ako doon kasi wala akong percentage na pwede kong gamitin na para manalo doon. Yung lang yun, talagang swertehan lang talaga yung kalokohan na yung ginawa ko. Pero okay, nagawa ko yun, pagkakamali ko, pero hindi ko yung pinagsisisihan kasi pagkakamali ko yun. Kung hindi ako nagkamali doon, hindi ko yun matututunan. Okay? So naranasan ko siya. Okay? Walang problema. Nagkamali ako. So pero kung GBP-USD. Kaya ako nag-iisip din kayong mag-gambling, tigil-tigilan nyo yan. So, siyempre, trading, gambling din. Okay? Gambling din yan. So, kahit anong sabihin nyo, trading is gambling. Okay? Kasama yun sila sa gambling. Pero, isa ang trading sa pwede mong i-analyze, pwede mong palakihin. Yung mga professional, pinapalaki nila yung percentage nila para manalo. Pwede tayong gumamit ng support and resistance at kung ano-ano pa. Tulad na sabi ko dati, nung na-addict ako doon sa casino, halos nag-aaway na kami ng magulang ko doon kasi halos malaki nga yung sweldo ko. Pero end of the month, talagang wala na akong pera. Tapos hindi ko nasasabi kasi addict na nga ako. Tapos tinatanong ako ni mama ko, bakit wala kang pera? Nagda-drugs ka ba? Talagang down na down ako noon. Talagang sobrang lungkot ko noon ng yung suga, pati yung yung mga magulang ko iniisip na kung hindi na nila alam kung anong ginagawa ako. Kaya, pero ang katotohanan, nagagambling nga ako doon. Kasi gusto kong, siyempre, pera. Pero, nagkamali, okay lang. Okay, nasa trade tayo. Ang dami ko nang sinabi dito. Meron ba tayong nanonood? Meron tayong siyam na nanonood. Sana na hindi kayo naboboring. Okay, nasa 30 minutes tayo. Ang haba-haba pa ng trade. Okay. So, maghihintay muna tayo. So, ipapause muna natin ang video or pwede natin muna tingnan natin ang market. So, observe natin siya.
Wala pa masyadong ano talaga. Uy. Euro GPY. Huwag ka malikot. Pero wala pa siya. Punto yun. Pwede natin USD. Nope. Sa taas pwede tayo pumasok pero pareho din ng Euro GPY. Okay. Yan. Sa taas pwede tayo pumasok, pwede natin siya pagsabay kapag na-reach ng Euro yung ating M15 to eh. Pero sa tingin ko tataas pa siya ng konti. Saka tayo dito tayo papasok na lang. Okay? Dito na lang. Okay? Hintayin natin siya. Kung bumagsak siya, wala tayong pakialam at nasa trade pa naman tayo. Anong nangyayari sa Europe? 30 minutes. Sa Euro GPY, ayun, tumataas na si Bes. Hindi pa rin siya masyadong maganda pero tulad ng sabi ko, hindi tayo magre-risk ngayon ng malaki. Okay? At yung mga nandito, yung mga ewan ko kung sumasabay sila, hindi ko sila naririnig. Walang sisihan pag tayo ay natalo dito. Desisyon nyo yan kung sasabay kayo sa trade ko. Alright, so nasa M15 yung Euro GPY natin. Anong may expiration natin? Merong 11, merong 26. Pwede natin silang, pero hindi pa masyadong overbought siya. Meron pa siyang time. Medyo mabagal pa siya pataas. Hintayin natin kung ano ang kaya niya. Kung kaya niyang umangat ng umangat. Euro GPY. Kunti pa siguro sa tingin ko. So magko-close na nga yung candle sa line na to. Euro AUD, Euro USD, yan. Ayun, tumataas na siya. Hintayin natin. Yung isa nag-OTM na siya sa linya siya. Hinahanap yung entry point natin, yung Euro USD, pwede natin yan. I-ready na natin sila. Yan. Nasa M15 pareho sila eh. Nasa M15. Okay. Tingnan natin. As Euro is tumataas pa. Medyo konti pang time. Ay, malapit na si Bes. Si Euro GPY. Mauuna siya kay 10 minutes pa yung candle na hinihintay natin. Pwede ko siyang pasukan pareho. Pwede siyang ginagawa ko yan minsan. So pag na-reach niya yung line natin, pupasok tayo doon. Pwede natin i-trade tong yung 10 minutes. May alerts sa GPUSD. Relax tayo. Wala tayong ay maganda rin. Bumagsak na. Si GPUSD. Nag-alert na din yung ating pero nasa 38 lang siya. Nag-close siya sa 38. So malaki ang posibilidad na umangat siya ng konti. Balik tayo sa Euro GPY. Medyo bagal. Bumabalik na naman si Euro USD. Pero si Euro GPY lumalaban si Bes. Kunti pa, kaya mo yan. Huwag mong isusuko ang laban. Bes. Ang tagal. Baka pumangit yung video. Pero ganun talaga dapat sa trading. Dapat matutunan yung maging boring sa inyo ang trading. Kasi kapag naging boring na sa inyo ang trading, talagang matututunan nyo na kung paano mag-control ng emosyon nyo, kung mag-stop, kung kailan ka profit, no? So kapag hindi mo yan alam, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, profit ka na, hindi ka titigil hanggat hindi ka matalo kasi nga profit ka na, di ba? Iniisip mo, okay, marami pa akong gagawing profit ngayon. Hindi yon ganon. Okay? Sayang. At mababa yung Euro GPY natin. Pero sa tingin ko ay sana tumaas siya sa ating yan.
Tumaas pa siya ng konti para mapasukan natin. So medyo napalampas natin yung entry point na yon. Pero okay lang, marami pa naman sigurong darating para sa atin. Okay? So maghihintay tayo. So ipopost ko muna ang video at magbabalik na lang ako pag malapit ng dumating. Okay? Okay, nandito na naman tayo. Huwag ka babagsak muna. Put. So Euro GPY na reach na yung hindi pa masyadong overbought. Pero nasa trade tayo. Trade natin yung ilang yun? 18 minutes. 18 minutes. Okay. Hayaan natin siya. Yung Euro USD yata. Malapit na din eh. Malapit na din. Tumataas si Euro GPY. So nakita ko nga hindi rin siya masyadong overbought. Pero magandang pa rin. Magandang tingnan natin. Yan, tumataas na siya. Pwede na pa natin yung taas sa taas pwede pa rin pumasok. Pero nagsisilatingan yung mga gago. Ignore natin sila. Hayaan natin silang magsilatingan. So kapag maraming signal, hayaan mo silang tumunog ng tumunog. So, huwag kang matataranta dyan. Huwag ka nalang kumilos kapag hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin na reach na yan, yung Euro USD. Yung ating zone, punta tayo 17 minutes. Call tayo. Put. Okay, nasa tatlong lahat red yung gago. Lumataas yung Euro. Pero 17 minutes ang ating trade. Okay? Pero ilang ngayon? 1, 2, ilang masyado na siyang tumataas. Pero hayaan natin siya. Kapag natalo ay ganun talaga. Posible na green line lahat ng trade mo. Ngayon, posibleng bukas na lahat red line yung trade mo bukas. Ganyan. Pero 17 minutes maghihintay tayo. So, di pa naman tapos. Hindi pa tapos ang laban. Okay? So, hanggang sa last seconds niyan ay pwede natin hintayin. Pero yung yung sinasabi ko, di ba? Yung Euro GPY kanina, hindi pa nga siya masyadong overbought. So, kung yung puti na yun ay, kung di tayo pumasok sana, ang pinaka-main talaga na hinihintay ko dito ay yung yung puti na ma-reach niya yung 90 or 10. Okay? Pero 16 minutes. So hindi na ako papasok, baka umangat pa ng umangat tapos madoble pa yung talo natin. So yung isa bumabagsak na rin si Euro GBP, Euro USD. Si Euro GBP ay tumataas pa rin ang tumataas. Pero tulad ng sabi ko, pero hindi pa tapos ang laban. So tatlong trades tayo. Nasa tatlong trades. Ay tumaas na yung payout nila. Ay hindi, dahil nag-trade ako ng mataas ang expiration. Okay? 15 minutes. Maghintay tayo ng 15 minutes. Okay, nagbabalik tayo. Malapit na matapos ang trade natin at lahat OTM. Okay, na-trendingan tayo ng markets. Yun. Ang layo sa atin. Bumagsak siya kanina nung masyadong napahaba yung expiration natin at lahat sila red line. Sana konti lang ang natalo doon sa sumabay. I'm so sorry for that. Pero tulad ng sabi ko, kung posible tong lahat na green na yan, posible din ang tatlong red na ganyan. So, okay? So, ano pwedeng gawin natin? Medyo tumaas na sila lahat eh. Bumagsak na rin. Yung Euro GPY, gusto ko sana pasukan ulit ng yung pero bumabagsak na sana, tumaas pa na siya ng konti. Okay. So, 300 ang talo sa atin. Meron pa tayong 200 yung nakinita natin doon sa tawag dyan,
ng Friday. Okay? So, ganyan yung kabilis maubos din. Pero maghihintay tayo ng pwedeng may trade kapag hindi pag natalo pa tayo sa next trade, iwan natin yung market ng sa ngayon. Wala tayong pakialam sa market. Bukas meron pa namang market. Doon tayo pwedeng bumawi. So siguro 3 trades or isa. Tingnan natin. At sana yun ay mag-ITM. Okay, so hihintayin ko dito. Maghahanap muna ako. Sana may makuha tayo. Doon sa taas pwede tayo pumasok. So yung pinasukan natin ay medyo mahina na nakita nyo, mahinang, pero ngayon bumabagsak na siya. Medyo nauna lang tayo. Mahinang zone ang napasukan natin. Euro GBP, Euro USD, na breakout niya din yung zone natin at yung Euro GPY. So, hindi posibleng na breakout, pero bumabagsak na siya, sayang. Pero, sa tingin ko, maghihintay muna tayo. Kapag wala na akong makuha, iwan natin siya. Bukas naman tayo mag-trade. So, tingnan natin kung may makukuha pa tayong pwedeng i-trade. Okay, nagbabalik tayo. So, medyo wala rin akong magandang makita na. So, ayoko rin pilitin. So, para sa akin, walang sense na maghanap ako ngayon ng isang ITM na pilitin mag-trade para lamang, okay? Hindi ako nag-trade habang nasa break tayo. Naghahanap ako kanina lang. Okay, so unang-una, sana ayoko na munang maghanap ng isang ITM pa. Bakit? Gusto ko munang maging halimbawa rin para sa inyo na kunwari ito, unang-una ang trabaho ko ay hindi maging tama. Okay? Karamihan sa atin kapag pag nangyari na to, okay? Tatlong talo, hindi na niya gagawin. Ang gagawin niya ay babawiin niya na, okay? Yan ang pinakadelikadong gagawin mo sa market. So wala akong pakialam, may dumating na signal, wala tayong pakialam doon. Okay? So kapag anong gagawin mo dito? Talo ako ng 3 beses. Nagkamali ako. Okay lang. Pero hindi ko yan kailangan habulin. Hindi ko kailangan ngayon din. Okay? Hindi ko kailangan ngayon din bawiin yung talo sa atin dahil tayo ay nagkamali. Once na palagi ka ditong tumitingin, okay? Once na palagi ka ditong tumitingin sa red line na yan, kung gustong-gusto mong green line lang palagi na nakikita mo, ay ibig sabihin ay ang ginagawa mo ay yung pagiging tama lamang. Okay? So ang trabaho ko dito ay gumawa ng pera sa market. Okay? At hindi ang pagiging tama laban sa market. Yan ang pinakalaking problema kapag kinakalaban natin ang market. Bukas meron naman na market. Okay? So talo tayo ng 3 beses ngayon. Bukas naman tayo. Walang problema. Hindi naman magsisirado bukas sa market Meron tayong time hanggang Friday. So, makakatulog pa rin tayo ngayon ng mahimbing kahit 3 beses tayong nagkamali. Okay? So, hindi ko na kailangan siya. Hindi ko rin trip. Okay? Hindi ko rin trip na ngayon na bawiin natin yung 3 OTM na yan. So, kasi, tingnan mo, panalo pa rin tayo. Hindi ko lang tinitingnan. Ang importante ay yung pera natin. Tayo ay paangat pa rin ang ating direksyon ng ating account. So, okay, 3. Tanggapin natin. Market. 3 ITM sa'yo. OTM para sa akin. Okay. So, sana nagustuhan nyo pa rin ang video to. At sana mag-like ka pa rin kahit panalo yung market, okay? Tanggapin natin. So, bukas naman or so, hindi natin kailangan ngayon din bawiin yun. Hindi natin kailangan din ngayon maging tama, okay? Hindi natin kailangan yun. Okay, so, thanks for watching, guys. Bye-bye!